Ayan, so nandito tayo ngayon sa Barangay Lumot sa Cabinti, Laguna, and again we will do yung tinatawag nating island camping. And then this time again magre-rent tayo ng island. So ang kailangan natin ay boat. So dito kami bumaba sa multipurpose gym ng Cabinti ng Barangay Lumot, and doon na lang may susundo sa amin na bangka. Okay, so ito tayo ngayon. Nakikita nyo sa paligid ko, maraming boat. I know there. Ayan. So, ito yung sundo natin. Okay, so dumating na tayo dito sa Kakapolo, and we will have our island camping dito sa Lumot Lake. And we chose tong Kakapolo kasi isa to sa mga puntahan din dito sa Lumot Lake, and maganda yung maganda yung experience ito sa Lumot Lake kasi it's not only the island but even yung abundance ng Lumot Lake ma-experience kasi napakaraming isda rito, and marami tayong pwedeng gawin dito sa island na ito. Iikutin natin. Kaya from the parking area, ang estimate ko siguro mga nasa 15 minutes lang. So sobrang bilis lang ng boat ride dito. And makikita nyo habang nagbo-boat ride kayo na napakaraming mga fish cages dito. So una natin gagawin dito ay island tour tayo. So silipin muna natin kung anong makikita at ma-experience at pwede nyong gawin dito sa Kakapolo. So, ang una nating gawin is silipin muna natin tong bahay na pag nirent nyo tong area na ito. So, ito yung kasama. Ayan. Nasa likod ko. Kaya lang, yung room na ito, so may isang room, pwede ring maglatag ng mga beddings sa may bandang sala. Pero, kami, meron kaming mga dalang tent. So, pwede kayo magdala ng tent and wala ng extra payment para doon. So eto, silipin natin kung anong makikita natin sa taas. Ayan, so mapapansin nyo lang pala dito. So meron ditong katabing bahay. So sila yung nagbabantay dito sa Kakapolo. Maganda na rin yan kasi pag may kailangan kayo, so malapit lang sila. Pwede nyo silang lapitan anytime. Okay, so pag akyat natin, ayan. So ito, maganda dito sa area din na to. So ito yung mga pagkain namin. So dito kami kumakain, and then ang nasa paligid namin ay ang Lumot Lake. So maganda yung area dito kasi mahangin. So hindi siya mainit. And then katapat niya yung mismong cottage na ito. So silipin din natin. Okay, so dito sa cottage na ito, so ito yung sinasabi nilang area na po pwede daw maglatag ng beddings. Okay, and then may kitchen sila. So ayan, medyo madilim lang, pero meron naman ditong solar. And ito, dito sa kitchen, so may mga plato, kompleto na naman. So meron na ring lutuan. So check natin yung water. Okay, may water naman. And then, let's see the room. So, ito naman yung room. So, may electric fan. And, ito yung CR. So, medyo malaking CR. Tsaka meron siyang bathtub. And dahil sa gusto namin kumuha ng isda, kaya, ito, meron ditong isang maliit na, anong tawag ba doon? Basta merong nanditong mga isda. Mga tilapia na medyo maliliit lang siya pero para lang may maulam kami. So andi dito yung mga isda, kaya lang look, may mga dead fish. So nandoon yung mga isda, meron naman dong mga pwede ng lutuin, kaya yun yung magiging dinner namin. And maraming punong kahoy dito, so may bayabas, may balimbing. Naghanap ako ng katmon pero wala akong makita. So meron din ditong santol. Ayan, may mga puno rin ng mangga, wala lang bunga. And itong Kakapolo, meron din siyang mga katabi pang
mga lugar. So, pwede naman ito nilalakaran ko pero hindi na ito part ng Kakapolo. And itong island na ito, so far si Kakapolo pa lang yung nakapag-install ng ganong klaseng cottage para sa mga bisita. So lampasan lang natin tong Kakapolo. So maglalakad-lakad tayo. Malaki yung island Marami ka pang pwedeng puntahan. And accessible naman. So dito sa tabi-tabi, pag naglakad ka, makikita mo napakarami pa palang mga private resort na magaganda. So bawat island dito magandang puntahan. Kaya magandang maglakad dito kasi napakasariwa ng hangin. Kaya nakikita nyo naman sa paligid ko, ayan, iikot ako. Kaya lang medyo maliliit sila sa camera. Pero pag nandito kayo sa pwesto ko, nandito na makikita nyo yung iba't ibang mga resort. And dahil magbo-bonfire kami sa gabi, naghahanap na rin kami ng panggatong. Ayan, so marami ditong mga sunog na kawayan. And tingnan namin kung pwede namin itong makuha. Ang maganda lang talaga sa island camping, lalo na kung i-rent mo yung buong island, solong-solo mo talaga. Kasi may mga campsite na mix na yung mga tao. So, iba-iba na yung mga mai-encounter mo na kulang sa CR or walang CR. May mga pagkakataon pa na maiingay sila, nagkukwentuhan. So, yung ibang mga campsite, so yung ibang mga campers, hindi ganon ka-comfortable. Kaya, highly recommended ko. Kaya lang, dapat may budget kayo. So, subukan tong private island camping. Dito naman, walang problema sa signal ng cellphone. Ay, maganda yung signal dito. Kaya, may mga nakatira din dito sa island na ito. Maganda lang yung panahon ngayon. Napagbigyan kami kasi umuulan siya since kahapon pa. So maganda yung panahon and hindi din siya ganong kainit. Yun yung advantage pag nandito ka sa island and then napapalibutan ka ng lake. Pagpatuloy natin yung paglalakad, isasagarin na natin itong pag-ikot-ikot dito sa island. Meron din ditong isang lugar na may mga nakatayo ng bahay pero walang tao. So silipin lang natin, hindi tayo magtatagal dito. Dito yung maraming puno ng mangga. Pero mukhang soon pag na-develop pa tong lugar na ito, this could be another tourist spot dito sa Lumot Lake. Dito kasi sa spot na ito, mas malapit mong makikita yung iba't ibang resort. At mukhang pwede mo pang puntahan kasi malapit lang siya. Napakarami lang aso dito pero hindi naman sila nangangagat. Pero napansin ko napakaraming aso dito sa Kabinti Laging yun yung pang welcome nila, yung mga asong yan. Pero behave naman sila. According sa source ko dito, yung may-ari, sanini yung mga aso dito sa mga bisita. Okay, napatigil daw kasi kanina sabi ko walang katmon. But look what I found. Ayan. So this is it. Ito yung kanina ko pa hinahanap kasi hindi po pwedeng mawala sa trip ko sa Kabinti ang katmon. So maghahanap. Ay, marami palang laglag. Ayan. Dahil yung mga kasama ko ay hindi familiar sa katmon, subukan nating ipatikim ang katmon. So ito yung nasa Kakapolo mismo. So maraming duyan. Ayan, duyan. So it's a must na pag maliligo ka, dapat nakasuot ka ng life vest kasi medyo malalim yung lake. So pwede naman gamitin yung life vest kasama na ito sa nabayaran nyo dito. Kung gusto nyo may magandang picture, meron ditong sinet up sila kung saan po pwede kang tumayo and then ang background mo ay ang Lumot Lake lang. Eto, maglalakad-lakad pa rin tayo. Sa kabilang side na tayo ng Kakapolo and nandito may mga nakaharang na kalabaw and sabi ng bagats na kausap ko, nangahaga daw sila. But then, malayo sila sa akin. So ito yung spot naman kung saan maganda yung sunrise at sunset. Eto, tingnan nyo.
So yan, naikot na natin. And after nating ikutin ang buong island na nandoon ng Kakapolo, so back to ano na tayo, Kakapolo. Kasi magpe-prepare na tayo ng dinner. So dito tayo sa side ng island na pupwedeng mag-swimming kasi wala ditong fish cage. And ito yung tinatawag nilang floating balsa. So medyo kakaiba lang siya ng konti kasi sa gitna meron ditong swimming area. Ayan. And meron siyang swing. Friendly. Ayan. So dito po pwedeng mag-swimming, palibutan nyo na lang. And po pwede kayong mag-rent din ng kayak. Ayan. So mas madali nyong ma-explore tong lugar na ito pag meron kayong kayak. And marami pa kayong po pwedeng mapuntahan eh. So mga small exploration lang ito kasi kung gusto nyong maikot yung buong lake, mag-island hopping naman tayo. So dito lang, night swimming is not allowed and wala silang lifeguard kaya may mga nakapaskil dito na swim at your own risk. Kaya make sure na pag magsuswim kayo, meron kayong life vest. So yung buong gabi lang namin dito sa island, so napansin ko, so yung generator nag-o-open siya ng 6:30, kaya mapapansin nyo pag umaga, papasok kayo ng kitchen, ng CR, so medyo madilim. Pero pag medyo dumilim na at nag-open na yung generator, ayan, so maluwanag na siya. Kaya this is my second time na nag-rent ng island kasi iba talaga yung experience pag kayo-kayo lang dun sa lugar na yon and malayo rin yung place. So ang kailangan nyo na lang talagang dalhin ay pagkain. So you make sure lang na kumpleto yung dadalhin nyo kasi wala namang nabiyahe dun sa mga tindahan eh. So dito wala rin namang tindahan sa island kaya i-pack nyo yung mga gamit nyo and you make a checklist kung ano yung makakailanganin nyo sa island. And marami pang island ang pwede nyong puntahan at magbubukas dito sa Lumot Lake and expected dahil maganda naman talaga yung lugar at meaning marami pa tayong pwedeng puntahan dito sa Cabinti.